Magandang hapon, Pilipinas. 4:31 ayon sa Philippine Standard Time. Live mula rito sa Pag-asa DOST, narito na ang latest sa lagay ng ating panahon. Patuloy po sa pagkilos ang binabantayan nating panibagong sama ng panahon o low pressure area sa loob ng ating area of responsibility. Kanina nga pong alas 11 ng umaga, ito'y huling namataan 600 kilometers east ng Mindanao. At ito nga po yung magdadala ng maulap at maulang panahon dito nga po yan sa Eastern Mindanao at makakarating po yung mga kaulapan niyan hanggang dito sa Eastern Visayas at kasama rin po dyan ang bahagi ng Bicol Region. So inaabisuhan po natin lahat ng mga residente ng mga nabanggit na lugar na maging alerto tayo sa lahat ng oras. At napag-uusapan po ang maulang panahon, ngayon nga rin pong hapon naglabas po ng thunderstorm advisory ang Pag-asa at ayon nga po rito, magiging maulan ang lalawigan or rather nakararanas ng maulang panahon ngayon. Ang lalawigan ng Pampanga at ganun din ang Quezon. Inaabisuhan pong lahat na maging maingat po tayo dahil magpapatuloy po yung mga pag-ulan hanggang sa susunod na oras at ang mga pag-ulang ito ay posibleng magdulot ng mga malalakas na hangin at ganun din ng mga pagbaha. At sa ating pagbabalik, dahil nalaman natin na nakararanas ng thunderstorms ang ilang lalawigan sa ating bansa, mahalagang malaman papaano nga ba nabubuo ang kidlat at kulog. Antabayanan po yan makalipas ang isang paalala. Worried kung nasaan ang package mo? Sa Air 21, worry-free! May real-time SMS updates kaya alam mong status ng padala mo every step of the way. Why worry? Pwede namang worry-free. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. Mga kababayan, papaano nga ba nabubuo ang kidlat? Panoorin po natin ito at baunin natin ang napapanahong kalaman. Kapag masama ang panahon, minsan may dala itong pagkidlat. Isa itong electric current na nabubuo pag may thunderstorm. Sa loob ng isang thundercloud, namumuo ang maliliit na mga yelo. Pag nahipa ng mga hangin, nagbabanggaan ng mga ito at lumilikha ng electric charge. At kapag napuno na ang ulap ng mga electric charge, kung saan ang positive charge ay nasa ibabaw at nasa ilalim naman ng negative charge, nagkakaroon din ng electric charge sa lupa. Bumabalot ito sa mga nakatayong bagay kagaya ng mga bundok, puno at tao. Kapag nagtagpo ang electric charge ng mga to at ang charge na galing sa langit, ayun at nabubuo na ang kidlat. At yan ang kwento kung paano nabubuo ang isa sa mga peligroso ngunit nakakamanghang likha ng kalikasan. At yan po muna latest mula rito sa Pag-asa DOST. Mula rito sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Inyo pong kaagapay ang inyong weatherman. Harry Bayona, Diyos maray na hapon sa Inogabos.